combined classic and modern scooter ng Lambretta. Nandito na sa Unimar, Santa Cruz, Laguna. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. Good morning mga riders, naka-spot na naman tayo ng bagong scooter dito po sa Unimar, Santa Cruz, Laguna. Kararating lang po nito, itong kulay asul, ang guwapo. Ipapakilala ko po muna sa inyo ang bida natin ngayong araw. Ito pong Lambretta B200 Special Edition. Ibang klase talaga ang level ng scooter na to. Makikita naman natin sa kanyang karakter, yung classic neo-retro, blending with vintage Italian styling na combined with modern technology na rin po. Mapapansin nyo naman po sa kanyang lighting system, full LED po mula po dito sa kanyang headlight hanggang sa turning signals. Ayan, naka-vertical po yung kanyang pwesto. Kita naman po yung kanyang mga LED or diode. Ayan, magkabila. Hanggang dito po sa taillight, stoplight, kasama na rin po ang turning signals. All LED mga riders. At yung kanya pong brand na nyo, naka-print sa loob. Mga decals design and emblem. Ayan, classic dito sa gitna. Ayan, Innocenti SA. Model name na B200 Special. Dagdag highlights din po sa kanyang decals dito po sa side profile. May nakalagay po na Innocenti. Then another emblem po dito sa side profile na Lambretta. And then sa kanya pong dashboard, combine naman ng analog and digital. Sorry mga riders ha, kararating lang po. Wala pa po itong battery. Okay, dito po sa taas, yung kanya pong speedometer. Sa kanya pong digital screen, diyan po nakadisplay yung odometer, time, at iba pa pong mga indicators. And then baka malito lang po kayo ha, kasi yung pong switches and button ng turning signals kapareho po dito sa high beam, low beam sign. Kasama na rin po yung passing light. And then sa turning signals, dito po sa gitna, then pinakailalim po yung horn. At dito po sa kabila, electric starter, push button. And then dito po sa button na set, obviously dito po yan sa control ng dashboard or panel. Then may isa pa pong abang dito na pwede tayo magdagdag na switches. And then sa ignition naman po, ayan, physical key pa rin po. Hindi po siya di-remote mga riders. At kahit wala po siyang pocket dito sa front, meron naman po siya ditong storage sa bandang gitna. Pwede po dyan ang mga ilang gamit natin, mga gloves, basahan siguro, saka ilang mga gadget natin. At nasa loob na rin po yung kanyang USB type ready na charging port. So sa cellphone, tamang-tama, naka-cover siya, may takip. So hindi mababasa or mahuhulog in case na magcha-charge tayo. And then maganda rin po yung shape ng kanyang floorboard or gulay board. Hindi na natin kailangan maglagay ng additional na matting mga riders kasi eto na po, may rubberized na siyang kasama para kumapit sa ating sapatos. And then pwede pa natin i-extend dito yung ating paa. Then dito po nakapwesto yung battery sa gitna. Ingat tayo sa baha mga riders, lalo ngayong palapit na tag-ulan. Siguro wag natin isabak sa baha para safe ang ating scooter. And then dito po sa CVT, bumagay, naging silver na po yung kanyang crankcase. Wala na po itong kickstart mga riders ha. Meron pong kill switch sensor yung side stand ng Lambretta B200. At kahit naman na andito po yung kanyang baterya, mataas din naman po yung kanyang ground clearance. Umaabot po ng 150 mm. And then sa seat height naman po, may sukat po ito na nasa 770 mm. So pagdating po sa average height na Pinoy riders, mga 5'4", 5'6",
expect nyo na po na nakatiyad tayo dito. Na-amaze po ako sa quality ng kanyang seat cover. Napaka-premium, di ba? Andito po yung kanyang brand sa tag niya. Ayan. Then, naka-single stitch po na kulay red. Makapal po yung seat cover. Ka-quality talaga mga riders. Then, tamang-tama lang po yung lambot ng kanyang foam. At ang napansin ko, hindi ho siya masyadong malapad saka makapal. Ayan. So, pag may angkas tayo, hindi mahihirapan. Yun lang mga riders, nakatago po yung kanyang grab bar. Sana medyo in-extend, di ba? Bagay, meron naman po ditong abang pa na mga bolt. Pwede tayo magdagdag ng bracket para sa box natin at saka grab bar na rin. Okay, nandito rin po ilalim ng upuan yung fuel tank. Meron po itong 6.5 fuel tank capacity. At meron po itong fuel consumption na 38.5 kilometers per 1 liter hanggang 50 kilometers per 1 liter. So tipid na rin po yan mga riders. Pero syempre depende pa rin po yun sa bigat ng rider, sa klase ng kalsada na ating dinadaanan. Depende rin po syempre sa traffic condition. Pero according po sa manufacturer's claim, ang isang full tank po nitong Lambretta B200 Special ay kaya po ang 165 kilometers na range. And then hindi ko matansya kung kasya ba dito ang full face helmet ha. So ito po yung mga laman niya, yung manual syempre. So natin ha. Okay, ito pala yung kanyang mga susi. Ayan, meron pala siyang keychain na giveaway. And then siguro to yung ilang cup. At ito po yung kanyang physical key. Parang Ferrari ang datingan, di ba? Ganda ng kulay. Balik na natin. Then of course, side mirror. And then yung kanya pong battery na YTX7A na Yuasa brand. Marami pa po ditong mga accessories na nakalagay. Mga plastic na pang cover. Ay, natatanggal din pala yung kanyang compartment yung kanyang U-box. Sa makina naman po, siyempre 4-stroke po yan, single cylinder, 2 valve pa rin po, air-cooled, single overhead cam, fuel injected, and then 169cc displacement, and Euro 4 compliant po sa emission control. So very friendly po ito sa mga mekaniko, wala nang tornilyong tatanggalin, yan. Aangat mo lang siya. Sa full face helmet po, lalo't meron po mga spoiler, hindi po siya pwede. Mga riders, kita nyo ang tambok po niya. So dito, hindi naman siya naka-shape o nakahulma para sa helmet. So palagay ko ang pwede lang po dito yung mga previous na helmet kagaya po nung sa Unimar. Ayan, for sure swak na to dito. Ayan, pasok. Quarter pace po ang pasok, saka syempre half pace. Meron po itong maximum power na nasa 12 horsepower at 7,500 RPM and 12.2 Nm of torque at 5,500 RPM. Then sa top speed po, 100 km per hour. Then dito po sa front suspension, mataba po yung kanyang telescopic fork. Ayan, kulay silver. Kakulay na rin po nung kanyang mag wheels. Pagka silver na rin na gray. Meron po itong size na 12 inches sa diameter. So dito po sa front tire, 110 by 70 by 12 po ang sukat. At meron po itong brand na B-Rubber. Of course, tubeless na po yan. And then ang ganda rin ng kanyang single disc dito sa front. Combine na rin po ng ABS. Yun lang, single channel ABS lang po dito lang sa front. At dual piston caliper. And then sa rear suspension, akala ko single sided lang po siya. Pero naka dual shock na po siya mga ka-riders. Meron pa po siyang abang para sa sub tank. Ayan, naka stainless po yung mga rear shock. Non-adjustable din po. Then dito po sa rear tire, meron po itong size na nasa 120 by 70 by 12. And then single disc din po dito sa rear brake na nandito po sa left side. At single piston caliper. For sure, napakatahimik po ng muffler nito. Kita nyo naman yung kanyang canister. Ang liit lang ng butas. And then meron po siyang stainless steel na heat guard. Hanggang dito po sa elbow. Ayan, may protection naman na bakal para hindi tayo mapadikit. And then meron po itong engine oil capacity na nasa 800 ml. Ayan, abot na abot naman kahit hindi mahaba yung kanyang cup. Hindi siya masyadong lubog. Dry weight na nasa 110 kilos. So bago po natin sakyan mga riders, sa tatlong kulay po ang available dito po sa
Lambretta B200 Special. Ito nga pong blue. Meron din po itong yellow and black. Ito lang muna ha. Kala ko wala po siyang luggage hook eh. So ito pala nakatago. Hihilahin lang natin. Ayan ang kanyang hook. Hinahanap ko dito sa harap. Wala po pala. So ayan maganda. Ayan. Pag hindi ginagamit, lapat lang natin. And then nabasa ko rin po sa kanyang manual. Adjustable po itong kanyang front fender. So siguro pwede natin itong baba ng konti para hindi masyadong dumikit dito sa fairings. Kasi siyempre pag nalulubak tayo, pwedeng tumama dito yan eh. So malamang dapat i-adjust natin ito ng pababa ng konti. Okay, sakay na tayo ah. Okay, tayo po ay 5'8". So dito po, tiyad tayo. Kasi nga po, medyo mataas yung kanyang ground clearance. Nasa 150mm. Tapos medyo malapad po yung kanyang fairings. Yung mismo pong upuan, hindi naman malapad. Talagang yung body lang po niya. Kaya medyo napapabuka tayo ng konti. Lalo't kung gigit na tayo. So siguro pag umpisa, para hindi tayo mahirapan, dito lang tayo pumwesto. Ayan, okay naman. Ayan, nakakalapat naman yung isang paa. So yung isang paa ay medyo tiyad. So expect nyo na sa mga 5'4" average height na medyo tiyad po ay dito. And then, yung kanya pong floorboard, tama-tama naman yung ating paa, size 9. Malaki pa ang allowance sa magkabila. Ito yung extension niya, pwede dito tayo umapak. Or yung ating angkas, dyan naapak, wala nga po pala siyang step nut dito sa likod. So ito ang apakan ng ating angkas. Wala lang siya extension sa front ha. Magagasgas yung ating fairings. So dito lang talaga tayo. And then dito naman sa kanyang manibela, kung titignan nyo para siyang hindi naka-upright pero mataas po ang pwesto. Nasanay lang tayo medyo naka-slant, diba? Pero ito halos level siya. Kaya mataas naman siya, tamang-tama lang. Hindi naman tayo pasubsob sa riding position natin. Okay, sa turning radius po. Yan, may allowance pa na almost 1 inch. Hanggang dito sa kabila. Maganda yung handle grip niya. Hindi masakit sa kamay kahit hindi naman malambot. Ayan, magkabila. And then pareho pong alloy yung kanyang mga brake lever. Dito po sa preno sa likod, medyo maganit ha. Matigas ang preno. Siguro malakas. At dito naman po sa front brake, ayan, medyo malambot siya. Na isasagad natin. Ayan. So testingin na nga natin ha. Ayun, kapit na kapit. Malakas po ang preno dito sa rear oh. Tumutukod ka agad oh. At dito po sa front, ayun, malakas din naman siyempre. Lalo na kung naka-activate na to, yung ABS matetesting natin nasa front. So sigurado safe na safe tayo dito sa Lambretta B200. Okay, sa shock naman po, panalo sa shock mga riders, napakalambot. Para siyang e-bike yung bouncing niya oh. Kita nyo oh. Lalo naka dual shock pa siya oh. Ayan, responsive siya, di ba? Wala kang langit-ngit o lagutok na marinig. So pag bounce natin or pagdaan natin sa lubak, sa humps, hindi tayo mahasaktan dito. May tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada, tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin, marating lang ang iyong tatahakin. Unemar, una ka dito. Unemar, dito ay sigurado. Legalidad at bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa Unemar, tiwala ka dito. Kay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada, tungo sa mga So pagdating naman po sa pricing nitong Lambretta, ka-level na rin po siya ng Vespa. So in-update po natin ang kanyang presyo ngayong May 23, 2026 sa
B200 special po ng Lambretta. Ang suggested retail price ay nasa 194,000 pesos. Then ang down payment po niya ay nasa 38,800 pesos. At sa monthly installment po sa 3 taon, 7,089 monthly. Sa 24 months naman po, 9,555. At sa isang taon naman po ay 16,022 pesos monthly. Sa mga interesado nating mga riders, pasyalan nyo lang po dito sa Unimar, Santa Cruz, Laguna. Or kung hindi po kayo makapasyal, pwede po kayong mag-visit sa kanilang Facebook account na Nemar Santa Cruz. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Tagumpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadalhin.